family, Rolly and Cele Arcibal and family, Billy and San Pedro family, Vicky Dagami and family, Melo and Edith the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing, Karina Lawig, Daisy Mondoniedo, Rose Angela Mutya, Junel Iris Ann Red, Angeles Ribamonte, Marinette Handulong, Vicky Plantilla, Zarina Jade Bisana, Edna Mayangitan, Reynante Arenque, Malin Maralit Buen Suceso, Healing for John San Pedro, Monchito Quendosa, Norman Biran, Maximus So, Joaquin Cainabos, Therese Virigor, Teofila Quendosa, Maribel Isaac, Adrian Joseph Biran, Maria Catarina Ann Biran, Lena Alcantara, Erwin Chua Reyes, Genevieve Biran, Archbishop Gilbert Garcera, for eternal repose of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Magdaleno Misiano, Brother Dindo Maralit FSC, Fe Kisana, Amado Kisana, and Danilo Maligaya. Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa patuloy nating pag-aalay ng banal na misa at pag-alala sa mga mahal na araw, muli tayong humaharap sa Diyos ng buong kababahang loob, umaamin sa ating mga kasalanan at pagkukulang. At sa ganitong paraan, tayo muling humihingi sa Kanya ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. O Kristo, maawa ka. O Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin. 'Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob niyo pong aming magampanan ang kasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami ay pakindapating magkamit ng binungan ninyong kapatawaran sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang mga nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Kung di sa bawat salita sa Diyos natin ay nagmumula. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi,
Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo niya walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya pinaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis gabi noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudiyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko hindi ka makasusunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po? Hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, nakaikatlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Tunay nga kayang tayo'y nakatakda at nakatadhad na kahit anong gawin mo, doon din ang punta mo. Kahit anong iwas mo, ay doon din ang bagsak mo. Parang hirap isipin. Pero kung babasahin naman natin itong ebanghelyong ito, nagbimisto lang may gayong katotohanan. Dalawang pangalan, Judas at Pedro. Si Judas, misto lang itinakda nang siya ang magkakanulo. At si Pedro, sa gitna ng kanyang kagustuhang huwag iwanan ng Panginoon, sinabihan pa siya, ay naku, 3 beses titila ako ang manok bago mo maipagkanulo. So kung pag-iisipan natin, parang nakatakda na, hindi pa nangyayari na sabi na At parang minsan, kaya may mga taong naniniwala sa mga manghuhula. Kasi nga, paniwala nila may mga bagay na nakatakda na. Pero, sa isang bahagi, pag pinag-isipan naman natin, para din namang hindi. Kasi bakit? Itong nangyari kay Judas ay hindi isang pangyayaring nangyari nung oras na yun lamang. Sabagat kung maalala natin, isa kahapon, si Judas, sinabi na, hindi pa man nangyayaring gabing ito, si Judas ay ganid na. Ang sabi siya, may hawak ng pera, inulit-uli ngayon, at ang sabi siya, kumukupit doon. Tandaan niyo yung babaeng hinugasan ng paa ni Lord ng mamahaling pabango, at nang hinayang daw si Judas at sabi, sana'y naibigay na lang sa mahihirap yung iginastos dyan. Pero sabi doon, hindi dahil siya ay may malasakit sa mahihirap, kundi dahil siya ang may hawak ng kanilang salapi. Siya ang taga-ingat yaman. At siya ay kumukuha doon, nangungupit. Kaya inisip ko tuloy, ay isipin mo, kung si Judas ay hindi inalok ng 30 pirasong pilak, pinagkanulo kaya niya si Lord? So malamang hindi. So ibig sabihin, pumili pa rin nga. Yun lamang, hindi na naging madaling umiwas sapagkat ang kanyang puso ay puno na ng kasakiman. Sa huli naman, pinagsisihan din niya. Si Pedro naman, iba naman ang estado ni Pedro. Si Pedro naman ay malapit kay Lord. Close. Laging ang kasama ni Lord Ano nangyari? Di oras naman ng kahinaan. Sa pagkakataong kinailangan ng hinaan loob. Hindi dahil nakatakda. Kundi sadya naman, pag tinignan mo, bagtasin mo yung buhay ni Pedro, panay din naman gayong estilo si Pedro.
naglakas loob, sasabihin, ako'y palakarin niyo sa tubig. Pero nung maramdaman na yung hangin at alon, lumubog sa tubig. Dahil, ang sabi, bakit maliit ang pananampalataya? At anong huling tanda na sila'y parehong malaya? Pareho namang nagkanuluyan, no? Ba't si Pedro nakapagsisi? Sapagkat may laya siyang magbago. Ba't si Judas hindi? Hindi dahil wala siyang kalayaang hindi magbago, kundi dahil hindi niya ginusto. Mga kapatid, sana maisip natin yun. Malaya tayo eh. Malayang gumawa ng kabutihan, malayang gumawa ng kasamaan. Pero mahalaga, tandaan natin to. Ano man yung kalayaan o kung saan man natin gamitin yung ating kalayaan, yun ang magbibigay sa ating katotohanan ng kung ano ang mangyayari sa atin sa huling pagkakataon ng ating mga buhay. Walang namilit, walang makapipilit. Tayo lamang ang may gusto at pumili. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayan. Ama naming lumikha, tunghayan niyo po ang mga alay ng inyong angkan na ginawa niyo pong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob niyo po ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa inyong tinubos na angkan. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kung may kapal na ngalan, banal ang iyong ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinagdakila ng lahat na parito mo.
siyang mulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at naghiranay sa lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakayahan
magkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaputihan magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging.
act of spiritual communion by Jesus. I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa inyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan naming ang piging niyo pong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa inyong walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat. Panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdaman. Hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay naihandog na, humayo tayong laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos.